Hello everyone, kumusta kayong lahat? Welcome to another episode. And this is episode 6 of our weekly pedal sessions with a psychologist. Ating pang-anim na episode ay medyo importante yung ating pag-uusapan ngayon dahil dun sa nangyari last week sa Ayala, car-free na Sunday, na uminit no, sa circle ng mga siklista at saka mga nag-jog dyan sa Ayala. I think kung siklista ka ay alam mo yung issue na ito doon sa dalawang vloggers, bike vloggers na kumukuha ng mga videos ng mga babae lalo doon na nagjo-jog and then binabastos nila apparently. So yung ating episode 5 kung napanood ninyo ay pinag-usapan natin yun doon. At may bisita tayo na babae na ibinahagi niya yung kanyang nararamdaman bilang isang babae pag nasa labas siya at tumatakbo o nagbibisikleta. So sa gabi na ito, ang ating pag-uusapan naman, ang title ng ating episode ngayon ay Bawal Bastos, mga content creator at publiko sa harap ng batas. Pag-uusapan natin dito yung liability, yung responsibility ng mga vloggers, mga photographers at content creator sa harap ng mga legislation na meron tayo sa Pilipinas, particularly yung Safe Spaces Act at saka yung Data Privacy Law. Ngayon, maswerte tayo kasi may naimbitahan akong isang abogado para tumulong sa atin na i-explain itong issue na ito no sa lens ng isang mambabatas. So, hindi ko na patatagalin at ipapakita ko na yung ating bisita ngayon. Ang ating bisita ngayon ay he is a litigation lawyer with almost a decade of experience. Aside from civil and criminal cases, his practice areas include technology law and data privacy law. And he is also an avid cyclist and alam ko runner din siya. We are very pleased to have with us in this episode Attorney Kito Nitura. Ayan. So, Attorney, maraming salamat sa pagtanggap ng aking invite kahit medyo short notice. Siyempre naman sir, hindi matatanggihan ko ba ang teacher ko before, 'di ba? Ayun, full disclosure, si Kito is a true blue Atenean, mula prep yan hanggang naglo sa Ateneo siya. And nung high school siya ay naging estudyante ko siya nung high school way back in 2003, medyo matagal na. So malalaman niyo yung edad namin ni Kito ngayon, no? And Kito graduated in high school in 2007, no? So, yan, nandito si Kito and I think alam naman ni attorney yung background ng pag-uusapan natin ngayon. Pero disclaimer muna tayo para sa mga manonood nito. So all information provided in this podcast does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content are for general informational purposes only. No? So, do not take this as a legal advice. Kung gusto niyo legal advice, pumunta kayo sa abogado. And no attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of this podcast. No? Kasi alam ko yan, pag abogado nagkonsulta ka, nagkakaroon ng attorney-client na relationship. Ito kasi ay hindi tayo kumukonsulta para sa isang kaso natin, kundi it's basically for general purposes, no? Para maintindihan natin yung batas, lalo na yung safe spaces at saka data privacy. Okay? So, yun yung ating pag-uusapan ngayon. So, attorney, siguro naman ay familiar ka, no? Dun sa nangyari, dun sa Ayala. Yes, oo nga eh. Medyo nakita ko din yun, sir, nung pinakita niyo po sa akin. At saka, medyo familiar din ako kasi madalas din ako dun na nagbabike sa Ayala Avenue. Mm-hmm. So, medyo kumalat talaga siya last week. Yun yung trending sa cycling at saka sa running communities. Yung dalawang bike vloggers daw na kumukuha doon ng mga videos ng mga nagjo-jog every Sunday. Apparently, this wasn't the first time that they did this kasi kahit daw sa MOA pala, bago pa yun, pati dito daw sa Taktak, ganun na rin ang ginagawa nila. May mga sumaway na daw pala doon sa dalawang yon offline, pinagsabihan na, pero hindi pa rin nila sinunod, no? And in fact, doon sa Facebook page ng dalawang yon, hindi ko nababanggitin yung pangalan nila kasi kilala naman at ayaw na nating idagdag sila sa kasikatan nila. Nung una nga, pinapanagutan pa nung si vlogger number 1 na wala naman daw masama sa ginagawa niya, hindi naman daw violation ng data privacy yung ginagawa niya. So marami pa siyang sinasabi.
Although lately, nag-apologize na silang pareho. At although parang apology na, hindi naman inaamin na may pagkakamali sila. So yun yung background ng pag-uusapan natin dito, lalo dun sa walang idea sa context nitong ating topic ngayon. Okay, so kung isa kang content creator, kung isa kang vlogger, isa kang photographer, I think itong topic natin ngayon ay very applicable sa inyo ito. Okay, so simulan na natin sa pinakauna nating itatanong kay attorney. So under the Safe Spaces Act, siguro muna, attorney, bago yun, baka pwedeng, can you give us a brief parang description lang of the Safe Spaces Act at saka yung data privacy law natin? Okay, sige sir. So, thank you sir. No? Thank you din dun sa disclaimer nyo kanina na at the start of our podcast. No? Add ko lang din na whatever I will share here will be only for purposes of education and information. Yun nga, it's not meant to reflect the legal opinion of either my law firm or any of my clients, no. So, yun, going back sir dun sa mga batas na to. Yun nga po, the Safe Spaces Act, it's really a very new law and I think it's a very paano bang i-describe yun? Revolutionary siya Kasi talagang it really recognizes yung mga kailangan na talagang mga changes dito sa Pilipinas, no. Maganda siguro sir kung mabanggit natin yung full name nung Safe Spaces Act kasi tingin ko kapag nalaman natin yung full name nun, marami siyang may explain So ang full name talaga nung the Safe Spaces Act is an act defining gender-based sexual harassment in streets, public spaces, online, workplaces, and educational or training institutions. So yun pa lang sir, ang dami na nating mapupulot, di ba? So basically, ang purpose naman talaga ng Safe Spaces Act is mabawasan or matanggal yung mga pambabastos na na-experience, hindi lang ng kababaihan ng kahit sinong tao. Kasi ang sabi nga dun sa batas, ang gusto ng batas is equality, security, and safety of men and women. So yun yung importante na konsepto na pinoprotektahan nga nung batas na yun. On the other hand din naman, yung Data Privacy Act which was enacted in 2012 if I'm not mistaken. Ang purpose talaga niya is i-safeguard yung identity ng tao. Kasi nire-recognize nga niya na actually yung Data Privacy Act natin is parang medyo kinopya nga siya or patterned after siya sa mga Data Privacy Act na rin in different jurisdictions sa ibang bansa. Basically, nire-recognize kasi niya na meron na tayong social media, meron tayong internet, mabilis kumalat yung information. At ang isa sa mga information na pinoprotektahan nga ng Data Privacy Act is yung identity ng tao. Kasi ang sinusubukan niyang i-prevent, agapan or tanggalin is yung tinatawag na identity theft. So, yun yung isa sa mga importante rin na konsepto na kailangan nating intindihin when we talk about the Data Privacy Act. Alright. Okay. So with that, pag-usapan natin ito muna, pinakauna nating itatanong, yun dun sa nangyari nga sa Ayala. So under the Safe Spaces Act, would the actions of the vloggers who harass the female joggers be classified as gender-based sexual harassment? And if ever, kung gender-based man siya na sexual harassment, ano yung mga penalties na pwede nilang harapin pag napatunayan sila na guilty sila? Yes, sir. Ano yan? To answer that, sir, kailangan balikan natin yung definition ng batas mismo, So sabi nung Section 4 of the Data Safe Spaces Act, the crimes of gender-based street and public spaces sexual harassment are committed through ito yung important, sir, any unwanted and uninvited sexual actions or remarks against any person regardless of the motive for committing such action or remarks. So basically, kung itatranslate ko to in layman's terms, basta bastos or nakakabastos na action, whether it be mga gestures, mga kindat-kindat, or yung mga catcalling na tinatawag, yung umihiyaw, nag-wolf whistling, mga ganon, na unwanted and uninvited, bawal yun. Yun yung pinapabawal ng Safe Spaces Act. At it can be committed anywhere. So, kahit streets, like yung sa Ayala Ave, sir, yun, talagang public space yun. Even if it's a especially if it's a public space, bawal mo talagang gawin yun. At
may kulong yan. Minsan, depende sa act na gawin mo. May ano siya, meron siyang iba-ibang levels eh. Kapag first offense, I think meron siyang may community service ka na kailangan gawin, meron din fine. Tapos kapag second offense, doon ka magsisimula na merong kulong. Pero may mga ibang actions din kasi na talagang sobrang how do I say this? Sobrang bastos na kulong kagad ang penalty. So depende pa rin sa kung ano yung action. Sa act na gagawin nung tao na mag-commit. Yes. No? Kasi actually binasa ko rin yung batas na yan. Nakita ko nga doon na kahit ultimong may intrusive gazing do, yung parang di ko alam, parang basta tingnan mo lang siguro nung ibang klaseng tingin ay pwede nang maklasify siya na violation. So ganun ka higpit yung ating batas at I think basically base dun sa ating nakita sa video na ginawa ng dalawang bike vloggers na yun ay mukhang makaklasify talaga siya na violation I think nitong batas na ito, no. So pag ito ba ay pag final ito, is this a criminal case? Yes sir, it's a criminal case. So pag criminal case po kasi una yung pupunta kayo sa fiscal muna. Doon kayo gagawa ng kung sino yung na-offend, yung biktima, siya yung pupunta sa fiscal at mag-file siya ng complaint affidavit na tinatawag. Tapos may proseso rin yun na syempre papayagan na sumagot yung kung sino man yung respondent. Tapos ang magkakaroon ng tinatawag na preliminary investigation. Titignan ng fiscal kung meron nga bang kaso bago niya i-file sa korte. Generally speaking, ganun yung proseso, sir. Alright. Okay. Yung pangalawa nating tanong ay ito. Kasi sabi nila, kung wala namang intention daw na mambastos yung vloggers, ay dapat walang kaso yun. No? Ngayon, marami dito sa mga content creators natin, feeling ko naging problema ito nung si Facebook ay sinimulan niyang i-monetize yung mga content ng mga users niya kasi lahat na nung user halos ng Facebook ngayon content creator na kung ano-ano lang yung ginagawa. May iba na nakakatuwa, di ba? May iba na informative. Unfortunately, marami yung sorry sa term na gagamitin ko. Term ito ng ibang mga tao din na sinasabi lang basura na content, no. May iba pa nga like si Zach, no, si Makina. He's a motorcycle vlogger. Meron siyang tinatawag na tae content, no. Pasensya na sa term, pero practically yun ang description, basura at tae yung content ninyo. Totoo naman yun, di ba? Marami tayong ganun. Now, may sinasabi ni sila na minsan yung content daw nila is really just for entertainment. Minsan may mga disclaimer sila na this is just for entertainment or prank lang itong ginagawa namin. Okay. So, yung intent ba ng vloggers, does it matter when, pag pumunta na sa korte, for example, when determining whether their actions constitute harassment? For the Safe Spaces Act, sir, no, it does not. Kasi nakalagay sa Safe Spaces Act, pwede mo makommit yung mga prohibited actions regardless of motive. Mm-hmm. So kahit nasabihin mo na it's a prank or for entertainment purposes only, pag walang pakialam yung batas kung ano ba yung purpose mo eh. Kasi kung halimbawa yung ginawa mo ay nakakabastos talaga, nakaka-violate doon sa sa tao na yun, may liability yan. Whether it can be criminal, it can even be civil liability. So hindi mo siya pwedeng gamiting parang defense pag may nagreklamo sa iyo na joke lang naman yun, prank ko lang naman yun, or for entertainment lang, katuwaan lang. No? So yan, sa mga nakikinig ngayon, lalo dun sa mga content creator na mahilig sa ganito, siguro mag-iingat tayo, no? Kasi pwede kayong makasuhan in case may magreklamo sa inyo dun sa gagawin ninyong content, lalo kung wala kayong paalam. Okay. Alright, next nating tanong, ito naman, yung Ayala Car Free Sunday, is a public event. Now, marami nagsasabi, ang dami kong nababasa niya ng mga photographers, mga vloggers, sa sinasabi nila na pag nasa public space ka, hindi nag-a-apply yung data privacy or safe spaces. No? Kasi the very fact na nasa public space ka is tantamount to consent already.
Pero 'di ba, does the law apply differently in such settings, or is harassment, 'di ba, treated equally regardless of the location? Okay. Siguro sir, I'll answer that na separately based on the law, no. With regard to dun sa Safe Spaces Act, as kaya din binasa ko yung full title kanina, specifically nag-a-apply siya kahit sa public spaces. Regardless whether it's a public event or what, it applies everywhere. So, yun nga, especially yung Ayala Car Free Sundays, ang ganda-gandang location yan eh. Open street talaga siya. Pero kahit na ganun, syempre hindi ka pa rin po pwede gumawa ng sexual harassment actions doon, di ba? Mas lalong hindi dapat kasi public space siya eh. Wag kang gagawa ng kabastusan anywhere. Yun lang sinasabi ng batas. Ngayon, with regard naman to data privacy, actually sir, yan medyo hindi ba klaro yung diyan, yung law with regard to that specific situation, no? Kasi alam ko to as someone na nagpupunta rin doon, alam ko naman na maraming mga pumipitik doon eh, 'di ba? May maraming photographers doon. At yung iba nga na mga siklista, mga joggers, mga runners, minsan nagpupunta doon para magpa-picture din talaga, 'di ba? Kasi ang kuhain ng iba, pagkatapos pupunta sa Facebook, alamin kung ano yung kung saang page, tapos kukunin yung picture, no? Pero yung National Privacy Commission natin, meron silang in-issue na opinion before na kahit na nasa ang space ka, whether it's a public space or private space, meron ka pa ring rights to privacy. Okay? Ngayon, meron din silang, ang National Privacy Commission natin, meron din silang sinasabi na yung muka ng tao, that is considered personal information. So, kung personal information siya, pwede siyang maging ma-fall under sa Data Privacy Act. Okay? Pero, yung sa Data Privacy Act din naman kasi sir, meron siyang limitation in its application, no? Nakalagay doon sa batas mismo na it cannot be considered to apply doon sa mga personal information na para sa journalistic, artistic, literary, or research purposes. So, pwede halimbawa masabi na kung halimbawa photographer ka, nandun ka sa Ayala Avenue, pumipitik ka nagtitake ka ng pictures. Pwede mong masabi na meron kang artistic or journalistic purpose for sa ginagawa mo na pag-take ng picture. Ibig sabihin, okay lang yung ginagawa mo. But at the same time, yung mga siklista, yung mga joggers, meron pa rin naman silang right na sa privacy nila. And may right din sila na sabihin na wag mo na akong ipakita diyan sa vlog mo or dun sa picture mo, paki-take down. Pwede yun, sir. Okay. All right. In connection with that, ito kasi ang mga tinatanong din, marami rin akong kaibigan yung mga namimitik, no? Diyan sa Antipolo, sa Taktak, sa iba't ibang Neapolitan, dito sa Quezon City, yan kasi sila ikot-ikot yan, MOA, kung saan-saan. At totoo naman yung sabi mo kanina, kahit ako minsan pupunta ako doon kasi gusto kong magpapitik, no? Kasi magaganda yung camera nila, di ba? Magaganda. Kumbaga action shot pa yan eh. Ang ganda niya. And in that sense, okay lang yan, di ba? Kasi we give consent to them. Yes. Pero may mga ilang siklista or ilang mga nagja-jog na ayaw nilang makunan. Kasi ang iba nga may nakita ako, may mga nakaganong pa sa mukha eh. So parang sa akin, kung ako yung photographer, di ba, it's already a sign na ayaw niya. So dapat di mo na pinost yun, no? Or ito yung connection dun sa sinasabi mo kanina na artistic or parang journalist na parang freedom ba yan or parang creative freedom nila. Pero kung yung isang tao ay pinicturean mo, pinost mo, medyo sabihin na natin compromising yung itsura niya na pwede siyang mabastos, di ba? Palagay ko ay baka hindi nakasama yun sa artistic na parang freedom nila, no? So, ang tanong ko ngayon ay itong mga vloggers, itong mga content creators kasama ng mga photographers, no, are they legally responsible, no, to ensure that their content, no, pag in-upload nila sa social media, sa mga pages nila,
abides by the Safe Spaces Act. Or wala ka mang pakialam, basta i-upload namin ito kasi malamang gusto ito ng mga tao. So, may responsibility ba yung content creators, vloggers, and photographers? Yes, sir. May lalo na kung halimbawa yung picture, yung sabi nyo nga po, medyo compromising. No? Yung tipong, masama man yung example, pero yung tipong baka masilipan yung tao or something like that. Responsibilidad nila na hindi yun i-post. Kasi that can lead to online sexual harassment at bawal rin yun under the Safe Spaces Act. As I said kanina, regardless of where you are, kahit nasaan ka, nasa public ka, nasa private space ka, nasa eskwelahan ka, nasa opisina ka, huwag kang gagawa ng kabastusan. Yun naman talaga yung purpose ng Safe Spaces Act. Correct. Okay. Ngayon, sa social media, no, pag may mga ganitong pangyayari, kunwari may binastos, in fact, dito sa dalawang vloggers na ito, bike vloggers, marami nagsasabi na ang dami namang nandun nakakakita, bakit hindi nyo sinaway? Diba? Bakit hindi nyo pinagsabihan? So, ang next na tanong ito. So, kung yung may mga witnesses na nakita doon sa harassment, pag hindi sila umaksyon, diba? Like to intervene or report the incident, meron ba silang legal responsibility also under the Safe Spaces Act? Kasi parang nakita mo, wala kang ginawa, parang ganon. Wala, sir. Ang ano naman dyan, syempre, mas maganda kung ikaw mismo makita mo, di ba? Suwayin mo yung tao na sa tingin mo gumagawa ng hindi maganda. Pero, hindi naman nagbibigay ng obligation yung batas na gawin mo yun. Okay. Maganda kung gawin mo yun. Pero kung hindi mo gawin, hindi ka paparusahan ng batas na hindi mo ginawa yung mas maganda sana ng ginawa mo. Okay. Alright. So walang responsibility yung mga bystanders, yung mga witnesses. Pero pwede ba, witness sila, pag nag-file ng complaint yung victim, ay doon sila pwedeng pumasok, no, as witnesses? Pwede yun? Pwede sila pumasok, sir. Kung pwede silang tumulong, mas maganda kung tumulong sila. And by serving as a witness, pwede sila execute ng affidavit na sumusuporta doon sa complaint mismo. Pero having said that, hindi naman sila obligado rin na gawin 'yon. Kasi ayaw din naman talaga magbigay ng obligation ng batas for something na ganun. Ang tawag doon, sir, may legal term sa ganun eh. Ang tawag doon misprision. So, pero the criminal law, yung batas natin only does not have that kind of penalty or obligation. Okay. All right. Punta tayo sa more specifically on the provisions of the data privacy. Ito yung pinaka, I think, number one lagi na tinatanong ng mga vloggers, na pag nagsushoot sila sa public or yung photographers pag kumukuha sila, ay the fact na nasa public yung tao ay consent na yun na pwede nilang kunan. Okay. Now, meron bang legal implication yung mga content creator, yung mga photographer, vloggers, pag in-upload mo yung video na yun online, dun sa mga nakuha mo in public na mga kuha ng mga tao na like mga nagja-jogging, nagbabike without their consent? Okay. As I said kanina, sir, merong possible exception yan for artistic or journalistic purposes, na hindi mag-a-apply yung Data Privacy Act. Pero also, yun nga, meron pa ring rights to data privacy yung mga tao regardless kung nasa public space sila. Ngayon, magandang tanong yan, sir, yung with regard to dun sa may consent nga ba? Kasi as I said kanina, wala pang sinasabi talaga na eksakto dyan sa situation na yun ng yung mga vloggers na nasa public spaces na nagtitake ng videos or pictures. Wala pang sinasabi na specific dyan ang National Privacy Commission. Pero meron kasing, yung isang nakita ko na opinion ng Privacy Commission is, ang sitwasyon doon, nasa public space yung tao, tapos meron siyang, parang hindi sinabi doon sa opinion mismo, pero parang may ginagawa siyang something na hindi maganda or compromising doon sa kanya, na picturean siya. Yung picture na yun, parang sina-challenge niya, may right daw ba yung tao na nag-take ng picture na yun? Sabi ng National Privacy Commission, may right ka as the person na pinicturan na ipa-take down yun. Kasi meron ka pa ring right to the Data Privacy Act.
sa ganong situation sa privacy rights mo. Ngayon, meron ding opinion yung yung National Privacy Commission na tungkol nga doon sa mga paano yung mga nakahagilap, for example sa mga pictures or videos in public spaces. Hindi ganoon kaklaro yung answer nila kung meron ba talaga silang kung pwede ba yon na sabihin na consent na. Pero ang sabi lang ng National Privacy Commission is pwede mong ipa-take down yon doon sa kung sino man nang nag-upload doon sa social media. So ibig sabihin, meron ka pa ring right to the Data Privacy Act sa ganon. At hindi po pwedeng sabihin na implied consent. Kasi ang sinasabi ng Data Privacy Commission National Privacy Commission natin, consent must be expressed. Kailangan talagang sinabi na nagko-consent ako diyan. Kaya ang alam ko sir, kapag halimbawa mga content creator na may feature talaga silang mga tao doon sa content nila na kunwari parang ini-interview nila. Ang best practice talaga diyan is gumawa sila ng documentation or ng kasulatan na sinasabi na ina-allow nung tao na yon na mag-release ng ang image nila sa sa social media. Ang usual ang term doon is parang model release. Yun yung parang ganun yung tawag sa ganun eh. Para sigurado na yung consent ng tao is nandun talaga. Okay. Ito naman, yung iba yung ginagawa nila, 'di ba? Pag nagpo-post, para sigurado, binablur nila either yung mukha nung tao na kinuha nila or yung mga sasakyan, 'di ba, yung plate number, binablur nila. Marami ako nakikitang ganung mga vloggers na ginagawa nila. Pag ganun ba ang ginawa, kumbaga may absolution na yon na wala ka ng liability kasi blur mo yung parang pagkakilanlan o yung identity ng either ng tao through his face or through the plate number. I would say yes sir. Pwede na yon na na mawawalan ka ma-absolve ka ng liability kasi at least meron kang attempt na na i-safeguard yung privacy ng tao, yung identity ng tao. Pero ang word of warning lang siguro diyan is minsan kasi pwedeng kahit na i-blur mo yung mukha, ma-identify mo pa rin yung tao. Pa rin. Right. Makikilala pa rin, 'di ba? Kasi kung halimbawa makakilala mo yung suot ng tao na yun or minsan may pangalan ng tao dun sa t-shirt, 'di ba? So, posible pa rin na na ma-disclose yung identity ng tao na yun. Okay. Ito siguro, I think medyo obvious naman ito, kung yung vlogger, yung content creator, photographer, ay may ni-reveal na personal na detalye. Pangalan, especially contact information. Tulad na banggit kanina ni attorney, na any personal details, especially sensitive personal details, ang pagkakalam ko, bawal yan dapat sa data, under data privacy. So, pag ganun, yung ni-reveal mo yung pangalan na nabanggit sa video, may penalty ba yun? Pag nalaman mo na ang pangalan niya pala si ganito, doon pa siya nakatira. Minsan may ganun yung bini-video, sinusundan, etc. May ba yun? May liability? Posible sir, posible siya na maging violation ng Data Privacy Act kasi yun nga ang sabi ko rin kanina, ang sinisafeguard talaga ng Data Privacy Act is yung identity is ma-prevent yung identity theft syempre kung bibigay mo yung pangalan, contact information ng tao or whatever other details, hindi yun magandang practice kasi mare-reveal mo yung personal information niya. At saka in that instance I don't think papasok rin siya dun sa exception na yung sinasabi ko na journalistic or artistic purposes. Kasi naman ang purpose nun, 'di ba? Kung i-reveal mo yung pangalan, yung contact details, right, 'di ba? Hindi na siya covered nung exception na yon. So, it can be a violation of the Data Privacy Act. Okay. Malapit na tayong matapos kasi halos yung ibang itatanong ko dapat nasagot mo na. Pero ito, this is the more practical parang question kung ano yung gagawin. Kasi sa ngayon, sa totoo lang, yung may isang group na group of concerned citizens, group of concerned cyclists and runners na because of what happened in Ayala,
gusto nilang gusto na nilang maghain ng reklamo no ng kaso. Ngayon ito yung problema na nangyayari ngayon dahil wala pang gustong lumabas na gustong magreklamo. Meron lang dalawang actually hindi na identify. May nag-post lang sa Reddit pa, pinost lang na dalawa sila na babae na nasama doon sa na picture na binastos nung vlogger na yon, no. Unfortunately sa Reddit niya pinost, anonymous doon, di ba? So hindi ma-identify. Pero sinabi doon na isa siya doon sa babae na anuhan at na bastos daw siya. Nagbabike lang daw siya, papahinga lang siya, nagre-relax, tapos parang feeling niya binastos siya. Ngayon ang challenge ng group na ito ay paano ba makakapag-invite doon sa mga complainant, no, para mag-file ng complaint, no, kasi ang gusto nila ay parang ganito na nangyayari, di ba? May nangyayaring issue, mag-apologize, makakalimutan na. Ngayon kasi parang medyo dapat siguro bigyan na ng, sabi nga, bigyan na dapat ng leksyon, no, para hindi na pamarisan. Kasuhan talaga. Ang problema, walang complainant, di ba? At alam natin, pag walang complainant, hindi pwedeng kasuhan. Ang isang tanong ko doon, attorney, ay yung mga, kahit sabihin mo may group of concerned citizens, joggers, cyclists, na gustong magreklamo, kumpleto naman sila sa mga ebidensya, pwede ba silang magreklamo without the complainant mismo, or kailangan lang yung complainant talaga magreklamo? In this case, sir, tingin ko kailangan talaga yung complainant Kasi, okay, it's true nga na siya, na maganda kung na merong ebidensya, and I think meron naman na magkakaroon ng ebidensya, no? Pero with regard to sa Safe Spaces Act kasi, importante kasi doon kung ano yung naramdaman ng tao na naging biktima. Diba? Kasi kung nabastos ba siya, yun yung importante kasi doon Kaya nga, sabi ko kanina, yung batas, regardless of motive, ang sabi niya. Pero ang importante doon is ano yung naramdaman nung tao na yun. Ngayon, hindi naman po pwede na either one of us, for example, or kahit sinong ibang tao, magsabi na nabastos niyo yung tao na yun Diba? Kailangan yung taong yun ang magsabi mismo na nabastos ako or feeling ko nabastos ako. And ang importante kasi, if you're going to be a complainant in a criminal case, meron kang personal knowledge nung mismong criminal act na nangyari, no? So if in this regard, yung sexual harassment, yung talagang naging biktima will have to be the complainant, no? Yung mga iba na naka-witness, yung sabi nyo nga, pwede silang maging witnesses nung in support of that complainant. At maganda yon kung makaka-witness sila. Okay. So in short, without the complainant, yung victim, no, na magrereklamo, ay walang mangyayari. Kahit ano pang gawin natin, kahit may ebidensya, kahit may outcry ngayon na sana maparusahan yung dalawang nambastos na yon, under the law, kasi may mga karapatan din sila, di ba? Yung dalawa ay wala tayong magagawa. That's the sad part of it, di ba? Wala tayong magagawa. Well, sir, unfortunately, mahihirapan tayong mag-file ng kaso. Pero yung as to walang magagawa, baka the remedy is not in the law. Di ba? Hindi naman kailangan lagi na mag-file tayo ng kaso, di ba? So, maganda dyan, ako mismo as part of the community, siguro ang masasuggest ko dyan is mas maging proactive tayong lahat, di ba? Na kung may nakikita tayo na violation ng isang tao, i-call out natin kaagad, di ba? Huwag na natin pabayaan na maging kaso pa siya or may mabastos pa na iba, di ba? Kasi bilang na rin yun bilang pagiging kapwa-tao na rin natin yun sa iba, di ba? So, let's try to stop something na sa tingin natin hindi dapat nangyayari. Okay. And well, in fairness naman sa ating panahon ngayon, no, kung ikukumpara ng mga unang panahon, dati kasi pag may mga ganitong pangyayari ay tahimik lang, no. Ako personally, I think isa sa mga magandang nagawa ng social media ay pag may mga nangyayaring ganito ay kino-call out, kumakalat sa social media, at marami naman nagagawa na ng solusyon, di ba, or nagagawa ng magandang paraan. Ang isang bagay na katulad nito, no, dahil kinall out siya ng community. And I think sa ngayon pa lang, yung dalawang vloggers na yon, dahil sobrang sikat na sila, as in, feeling ko talagang hiyang-hiya silang lumabas ngayon yan kasi sikat na sila, kilala sila.
may pamilya pa lang mga ngayon. At ito pa yung nakakalungkot na nabanggit ko ito sa episode namin nung last time, number 5. May mga ilang siklista na nakakakilala apparently at iba talagang sinerch yung taong yon. Meron pala siyang pamilya, may anak na babae. Tapos ang ginawa doon sa kanyang apology, pinost mismo yung profile ng anak na ito may anak na babae yan. Na hindi naman tayo agree sa ganun kasi ang gusto nilang mangyari, di ba, na parang bastusin nyo rin para maranasan yung ginawang pambabastos. May anak siyang babae, bastusin niyo. Ito ang sinasabi ko na it will become a cycle of violence, di ba, against women pag ganun ginawa natin. At hindi naman yun ang gusto nating gawin, no? Gusto nating respeto pa rin tayo lalo sa kababaihan. So it's true. Pwedeng hindi laging legal ang parang parusa, ang penalty yung mararamdaman nila. Pero yung ano lang doon, sa tingin ko kahit na, kasi alam ko yan I mean, tao rin naman ako ng social media, active rin ako sa social media. At nakikita ko rin yung mga ganun na response. Ang nangyayari nga lang minsan is yung response ng tao doon sa something na nakita nila na sa tingin nila ay masama, nagiging masama rin yung response nila. Na posible na sila naman ang mag-violate ng batas. So in that instance, kung halimbawa ipapakita mo yung personal details nung tao, nung vlogger, 'di ba? Papakita mo na may mga anak siya or what, 'di ba? Violation din 'yun ng batas. So, don't fight fire with fire, 'di ba? At sabi nga nila, an eye for an eye leaves the world blind, 'di ba? So hindi rin naman tama yung ganun. So mag rin tayo, control din natin yung sarili natin, na lalo na yung emotional tayo at minsan nangyayari pa emboldened, malakas ang loob ng mga tao sa social media kasi anonymous Yes. Diba? So, huwag naman nating gawin na tayo naman yung magva-violate ng batas. Correct. Kumbaga, hindi mo pwedeng itamang isang mali sa paggawa ng isang mali ulit, di ba? Parang gano'n. Yes. Alright, para dun sa siguro ipa-plug ko na rin para sa makakapanood baka lang. Para naman doon sa mga biktima na willing namang, alam kong mahirap, di ba? Kasi pag biktima ka lalo sa ganitong kaso of safe spaces, data privacy, talagang mahirap lumabas. Yes. Pero just in case makakapanood yung mga victims nitong dalawang vloggers, kasi nga merong group na willing tumulong pati sa legal na tulong sa pagfa-file ng kaso sa dalawa. Kung gusto ninyo ay mag-message lang kayo sa akin sa page. Pwede kayo mag-message para ma-refer ko kayo doon sa grupo na yun na willing tumulong. So kasi yun nga parang ang sinasabi nila, kung walang lalapit, walang wala tayong magagawa legally para masampulan. So yun. Kaya kung nakikinig or makakapanood dito yung mga victims ng mga vloggers na ito, ay sana lumapit kayo, tutulungan namin kayo. Yun na lang. Okay, so siguro to wrap up our discussion, attorney, ang pwede nating sabihin, number 1, para walang problema, huwag kang maging bastos. That is very basic. Yun ang title ng natin. Huwag kang maging bastos kasi kahit saang setting tayo, nasa bahay ka man, nasa labas, sa eskwelahan, walang mangyayari talaga pag magiging bastos ka. So that's the basic thing, Huwag maging bastos. Now, maraming paraan kung paano pagiging bastos, nakasulat dun sa batas na ultimong titig, ultimong green jokes, di ba? Pagkwento ng green jokes, kasama yan. Alam ko nga nakalagay dun pati paghingi ng number, di ba? Yung insistent na hingi ng number. Kasama yun, So I think alam niyo naman, with the internet right now, madali nang magbasa ng mga batas natin. Basahin yun lang yung provisions ng data privacy at saka safe spaces, madali siyang intindihin. So that's number 1, huwag maging bastos. Pangalawa, respeto natin yung privacy ng mga tao. Kahit kaibigan natin, co-office worker, or kahit sino, irespeto natin lalo pag nasa publiko, na merong privacy ang bawat tao. I think yun yung sinasabi naman natin dito. So, with that, gusto kong tapusin ito. I don't know, attorney, baka may mga last or 5, parang parting words para sa mga nanonood ngayon? Siguro, sir, ang pinaka-basic naman talaga sa kahit anong gagawin natin as people, we go back to the golden rule. Do not do unto others if you don't want others to do unto you.
yung kapag sinunod mo yun, yung sinabi na yun, malamang hindi ka makakapag-violate ng batas. Yun lang naman ang kailangan natin. Correct. Okay, wala ka bang gustong i-shout out? Baka may gusto kang batiin? Sir, thank you rin for this opportunity, no? Kasi I think ang ganda ng ginagawa ninyo na very educational, especially for our community. At it's been years, sir, since nag-usap ulit tayo, and salamat for inviting me sa podcast. And then sana, Kito, pag may mga kailangan pa ako next time na pag-usapan na tulad nito na makakatulong sa ating community, when you're free, invite ulit kita na mapunta Anytime, rin. sir. Anytime, so, yeah, by the way, ang nakakapa ko ngayon ng Ateneo just to honor my guest right now kasi nga is a true blue Atenean, dating estudyante. So, yun, baka gusto mo shout mga kabatch mo, mga kaklase. Shout to the, yung mga nasa Tito Ride na group. Mga nasa Tito Ride na group, shout out. Andito si attorney na pagbigyan ako. Sana makapag-ride ulit tayo. Ayun. So, yan. With that, tinatapos natin yung ating podcast ngayong week na ito. Kung may mga katanungan kayo, isulat nyo lang sa comment section. Try nating sagutin yan. At kung meron pa kayong mga gustong pag-usapan natin na ibang topic, isulat nyo rin lang sa comment section para malay nyo, yun ang pag-usapan natin sa susunod nating episode. So, with that, maraming salamat. Again, Attorney Kito, maraming salamat sa pagpapaunlak. At ingat lagi. At siguro bike tayo one of these days pag di ka na busy. Thank you, sir. Maraming salamat. Bye-bye, everyone. Thank you. Bye.